nagkakaedad nga naman, nagbabago rin ang anyo ng katawan. Kasama na ang umaalog-alog ng mga braso na sosolusyonan natin ora mismo. Laylay kung tawagin nila. Siyempre, nakakahiya, although nakakatawa, pero minsan tatamaan ka din ng sama ng loob kasi hindi naman siya talaga dating ganon Hindi nakatakas ang 55 anyos na si Nanay Luisa sa madalas na nangyayari sa braso ng mga nagkakaedad ng kababaihan. Dahil sa lawlaw niyang mga braso, laylay na rin daw ang kanyang self-confidence. Pero hindi ito dapat ika-depress mga mommy. Hatid namin ang good news na sa inyo'y magpapa-happy. Braso dilawlaw ba kamo? Aba, kami ang bahala sa inyo. Di kailangan ng brasuhang solusyon para matanggal ito. Ang simpleng ehersisyong pantahanan ang tutulong sa inyo. Ehersisyo rin daw ang bagay na napabayaan ni Nanay Luisa. Pero simula na nagkaanak ako, hindi ko na napagkukulan ng panahon ng pag-e-exercise. Naiwanan ko na yung bagay na yan sa pag-iintindi ko sa mga bata. Hindi ko na inaalam, meron bang nababago, meron bang pumapangit. Basta ang alam ko, marami akong ginagawa para sa mga bata. Ayon sa eksperto, madalas daw epekto ang paglawlaw ng braso ng fats o taba o di kaya't paglalambot ng muscles nito. Kaya naman, exercise daw ang best solution para rito. Yun po na wala po kayong mga activities na natitigil kayo, hindi na po nagagamit, hindi kayo nakapag-workout. Yun po talaga yung number 1 na cause. Sa problemang ito ni Maria Luisa, humingi kami ng tulong sa isang eksperto. Makikijoin na rin ang mga misis ng tahanan para sa isang mabrasong labanan. Mga mami! Mga mamis! Tara na dito, dali! Tara na! Hola mga amiga! Arms forward na! Sabayan lang ang ating eksperto sa pag-ehersisyo at siguradong laylay ng inyong mga braso. Babu! Mga mamis, arms forward! Si mami, forward konti. Yan, school days. Very good. Ayan, yung sa likod po. Arm sideward. Ngayon po, ang una natin gagamitin ay ang walis. Yan, ready na po? Ready. O, count ako ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other side. Twist lang natin. Twist lang. Go. 1. Sa simpleng pagwawalis daw ay mababanat ang muscles sa arm area. Yan, extend natin, mommies. Ngayon dito, yung sa arms natin, more on biceps, triceps, pero meron din tayo sa rear deltoids. Pero, pag habang ina-extend natin siya, yung muscles natin dito, yun po yung nag-workout yan. So, more repetitive movements tayo, mga mommies. Yan. Sapat na raw ang 30 minutes a day na pagwawalis sa magkabilang braso upang ang paglawlaw nito ay mabigyang remedyo. Proper posture din daw ang kailangan kahit sa simpleng gawain ito para hindi ma-injure. So, yung lower back din natin, kailangan din natin protektahan. So, pag magwawalis tayo, hindi yung nakaganyan lang. Yan, ganyan natin, extend. Yan, good! Yan. Pwede rin po para alalay. Opo. Okay mga mami, pagtapos naman natin magwalis, ang next natin gagawin, ito isa pang gawaing bahay. Ang paglalaba. Ngayon, kuha tayo ng palangganang may damit. Kusot-kusot din pag may time mga misis para ang arms maging fit and firm. O, posisyon na tayo mga mami. Yan, o, baba. Ayan, mami, ready na? Yan. O, paano ba tayo magkusot ng damit? Ito yan. Sige, pag habang naglalaba ka, mami, yan, napipil natin yan dyan, di ba? Alam mo, mami, yan, habang naglalaba ka, di ba lagi ka nag-bend-bend na ganyan? Parang sa biceps din eh. Meron din. Meron din naman sa triceps. Pero mas maganda kasi kung mas mabigat, kung may resistance tayong ginagamit. Mas may puwersa. Mas may puwersa para mas nagagamit natin yung muscles natin. Speed o bilis daw ang teknik sa simpleng gawaing bahay na ito para ma-exercise ang ating mga braso. Sa paglalaban, nandun po yung speed. Yung speed niya.
So, nandun po yung ng muscle natin, kung gaano po ba kaya ng muscle natin gumawa ng mga ganong movements. Mga maray, mga misis, ihanda na ang sandata sa paglilinis, sabayan lang ng pagpapapawis. Ilabas na ang mga basahan, hindi lang para ma-achieve ang kalinisan, kundi pati na rin ang toned arms. Arm extension daw sa pagpupunas ang susi sa epektibong ehersisyo. Gawin daw ito kahit 20 minuto kada araw sa magkabilang braso. Mas extended ang movement, mas effective daw ito sa pagpapafirm ng mga kalamnan sa braso. So, din naman yung pinaka-lateral naman ng muscles natin. Huwag po kayo magpupunas ng nakadiretso lang ang tuhod. Kasi pwede pong mag-lock yung tuhod nyo. Opo. Lalo na kapag matagal na kayo nagpupunas, yan, delikado po yan. Kaya i-bend nyo po para suporta din sa likod. Yan. Okay mga mami, tapos na tayo magpunas. Yan. Ngayon gagawin naman natin, kanina sabi ko, di ba, pag mas mabigat, mas makakatulong para sa mga braso natin. Ngayon magbubuhat naman tayo ng timba. Yan. Timba naman tayo, mami. Kuha tayo mga timba natin. Yan. Ngayon mga mami, ngayon magbubuhat naman tayo. Tandaan natin, sa pagbubuhat, hindi lang basta braso ang ginagamit natin. Kailangan natin ng balikat sa likod para may puwersa tayo. Angat natin. Yan. Inangat natin. I-bend natin tuhod natin, susuportahan natin, at iaangat natin. Pagbababa natin, dahan-dahan lang din. Yan. Ito yung braso natin. Mas mabigat, nararamdaman natin, mas may contraction siya. Diba? Yan, yung mga lolaw nating braso, mawawala na rin yan. Pero wag daw ilagay ang bigat ng bubuhatin sa mga braso lang. Dapat may suporta ng buong katawan. Porta. Agay. Habang bata, mainam na simula ng paggalaw-galaw at pag-ehersisyo para sa strong and healthy body. At sa mga may edad naman, di pa huli para ang inyong mga brasong dilawlaw, maging braso di bongga. Ang nakaka-stress sa lawlaw ng inyong mga braso, hindi naman kailangang makipagbunong braso. Ang simpleng ehersisyong pangtahanan, huwag isnabin dahil ito ang solusyon para confident kang mag-spread ng iyong arms wide open.